Sobrang dami nagpi-PM sa akin ng 500 pesos Noche Buena. Ang kaso, etong video na to, na-shoot namin to bago lumabas yung issue ng 500 Noche Buena. Pero para lang magbigay ng opinion dun sa 500 pesos na Noche Buena, kutya alam, kaya nga naging issue yan eh. Kasi alam naman natin na masyado talagang mababa eh. Makikita nyo dito sa episode na to, yung 1.5 na gagastusin natin, eh makakapagbigay ka ng Noche Buena na may dignidad na pwedeng pagsaluhan ng buong pamilya. Yun lang naman mga inaanak. Sana ma-enjoy nyo itong episode na to. 1,500. Pupunta ka sa palengke. Oh. At gusto ko na mamili ka ng pang Noche Buena ng mga hanggang 4 o 5 tao. Tapos gusto ko ng mga... Ilang putahe yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 putahe. Ha? Ito yung pamalengke mo. Okay. 1,500, 8 putahe. Gusto ko hindi yan mga pangkaraniwang ulam. Gusto ko medyo pang-celebration yung datingan. Kaya? Yes, boss. Kaya? Yes. Mr. Palengke ka eh. Dapat kaya mo. Di ba? Yes, boss. Ngayon, punta ka na doon. Huwag kang magta-traffic sa labas ha. Ano lang, palengke lang ha. Yan, sige. Hello. 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 1, 2, 3. What's up mga ka-marketing? Kasi magpapasko na, inutusan tayo ni Ninong Rai. Ito na, gagastusin natin to pang Noche Buena. Noche Buena. Dapat may dala ka lagi nito. Hindi ka pwede pumunta palengke pag wala kang dala nito. Kabili po. Ito Ito na pala eh. kahapon. So ito na po yung pinaka-may-ari nung tindahan. Si Mayora po to, si Mayora. Ito malaki. Magkano na? Wala. Ito. Ayan yung gustong-gusto ni Kuya Ray. Mas okay yung sabaw niyan. 7 pesos. Hindi daw madalas nakakakuha nun. So, nirequest pa namin yan. 158? 258. Sayang. Masabi-sabi na yan. Ang alam ko kung ano yung unang nasabi, yun na daw po yun eh. Sa tuyuan. Ito yung pre na ano na hindi nababasa. Hindi sila nababasa kasi tuyo sila. Thank you po. Upo na lang tayo, pre. Tapos ano? May kinulang kami dito kasi nakasunod naman tayo sa ano. Nakalista yan, nakalista. Sumobra ba? Hindi naman. Check natin kasi maraming pagbabago ngayong umaga. Ito kasi, siningil to nila yung doble kasi ininom yung sabaw nung ano. Ano, okay na? Okay na, boss. Ba't hawak mo pa rin yung 1.5? Itago mo, ibigay mo naman doon. Nahuhuli tayo. Yung mga skit natin na sasabing peke. Tapos ka na mamili. Tapos na. So ngayon, taon-taon natin ginagawa to. Dito ka, Mr. Palengke. Dito ka. Una natin ginawa to, sinubukan natin gumawa 1,000. 1,000. That was 2023, 2022. Tapos yung mga sumunod, nag 1.5 na. Oo. Pang Noche Buena na isang pakaraniwang pamilya, mga 4 to 5 siguro to. Siguro 6 kung medyo mahihain kumain yung iba. Pero mga 4 to 5, busog na busog dito. Busog kayo hanggang 3 kings dyan. Sa halagang 1.5, susubukan natin gumawa ng magandang Noche Buena na pag-uusapan nyo through the years. Through the years. At dahil dyan, simulan na natin yan. Amity, gusto ko muna lutuin yung una natin, yung pinaka-festive, yung buo. Pare. Ng manok. Oh, manok. Tama ka. Roasted chicken. Pero yung roasted chicken natin dito kakaiba. Roasted chicken hamonado. Ngayon, hindi tayo gagamit ng oven kasi tulad nung unang taon ata yun or pangalawang taon, nagluto tayo gamit ang kawali lang. Ngayon, ang gagamitin namin dito ay cast iron pan. And kung wala kayong cast iron pan, gagana rin naman talaga to sa normal na kawali. Pinoy kawali. Importante lang, merong takip na maayos. Kasi kailangan makulob yung ano eh. Yung init eh. Yun lang naman din talaga yun, di ba? So, Amity, to, 10 manok. Oo. Magkano to? 285. 285 ang isang buong manok. 190 ang 1 kilo. So, ito ay lumalabas na malaki. Crushed pineapple. Crushed pineapple. Magkano to? 45, yung ganyang laki. 45 pesos. Tapos next, Brown sugar. brown sugar. It is reasonable to think na meron kayong asukal sa inyo. Pwede brown sugar, pwede white sugar. Wala namang problema doon. Nga pala, meron sa mga taon-taong ginagawa natin to, meron tayong mga ingredients sa reasonable to think na meron kayo sa inyo. Pero, pag gagamit tayo halimbawa ng 1 galon na halimbawa toyo o 1 kilong asukal, isasama natin yan. Again, pwede white sugar kasi yung white sugar namin kalahati langgam ha? Toyo. Toyo. Etong toyo na to,
pampakulay lang talaga to. Actually, mag-brown sugar kayo, baka hindi nyo na kailangan magtoyo. Pangkulay lang talaga siya, para kulay sarsa ng hamon, di ba? Next, Salt. salt. It is reasonable to think na meron kayong asin sa inyo. Kung wala kayong asin sa bahay, siguro may mga problema ka munang kailangan solusyonan bago ka mag-isip na mag-Noche Buena. Paminta. Paminta. Ngayon, ang paminta, sa karamihan naman ng lutuin, pwede namang wala nito. Pero syempre, kung meron kayo, lagyan nyo. Makakabili kayo ng tingin paminta ng piso. May piso pa ba? May piso pa ba? O dos, o dos. Oo, makakabili ka niyan, di ba? Next. Wala na. Wala na. Okay, magkano total nun? 330. 300. Ang galing. Sulat ba? Ah, di ba? Ang galing, ganyan na ganyan talaga yon. So simulan na natin to kasi ito yung pinakamatagal. Mas maliit yung manok nyo, mas ma-ensure na maluluto siya hanggang loob. Pero ginawa na natin to dati. Ang naiba lang talaga dito Nakakaswa naman to. sa gagawin natin ngayon, lalagyan natin siya ng sarsa. Yung sarsang gagawin natin sa kanya ay parang sarsa ng hamonado na matamis na pineapple sauce. 'Di ba? Tapos ano to, ibubuhos lang natin sa dulo to. So, roasted chicken natin. So, ito yung manok natin. Kung tutusin, medyo malaki-laki to. Isa spatchcock natin. Kung ano yung spatchcock, ito po siya. Gugupitin natin sa gilid nung spine. So, yung leeg nasa kabilang side. So, dito sa gilid ng puwet, natin yan. Kung wala kayong gunting, kaya rin naman ng kutsilyo to. Pero hiramin nyo muna yung arts ng anak nyo. Pwede yan. Pagkabukas yung ganyan, may something dito sa picho, sa loob nito. Yung buto sa pagitan, yan. Hiniwa ko lang para mabukang ganyan. Yan. Ngayon, titimplahan natin yan. Salt, pepper lang ang timpla niyan. Salt, medyo damihan nyo. Kasi walang marination to. Ngayon, kung gusto yung i-marinate sa ref, pwede naman. Para mas pumasok lang yung asin. As paminta. Mas makakatipid kayo kung i-eportan nyo ng konti yung pamintang buo, tapos kayo magdudurog. Kasi mas konti paminta yung kailangan nyo ilagay doon. Kasi mas malasa pa siya. Itong kawali natin, sindihan na natin ng konti. Kaya lang ito yung ginamit ko. Para lang mas kita ng konti sa camera. Pero again, Pinoy kawali, gagana yan. Gagamit ako ng mantika dito. Meron kaming budget sa mantika para mamaya. Oo, naka-plastic. Pero ito, para lang naman to hindi madali. Kung tutuusin, gaganin, magmamantika naman yung manok eh. Pero para ma-ensure natin na buo yung balat, lalagay tayo ng mga 1 kutsarang mantika. It's reasonable to think na meron kayo 1 kutsarang mantika sa bahay, di ba? Habang umiinit yan, kiss-kiss lang natin to. Dito hindi masyadong papasok yan kasi may balat yan. So, magtitimpla, dito niya talaga kikis-kisin kasi papasok na sa karne yan. Pwede na siguro yan. Lagay natin yung manok natin, skin side down muna. Kasi gusto muna nating makuha yung magandang kulay, ha? Skin side down. Yan. As much as possible, nakakontak sana lahat. Tapos takpan lang natin yan. Yung takip ang magke-create ng environment dyan sa loob na hindi naman talaga aabot temperature ng ng manok ng oven. Pero kumbaga maluluto pa rin naman yan, pare. Magtiwala lang kayo, 'di ba? So hintayin lang natin magkakulay yan. Feeling ko nasunog ko. Ay hindi naman pala. Pero yun nga, minsan kasi maninikit talaga yan kahit sa Pinoy kawali. Hintayin nyo mag-form yung crust bago nyo siya baliktarin talaga. Iyon, ang ganda. Sakto lang. Sakto lang. Ngayon sasara natin yan. Naku, lago. Gupitin na lang natin yung leeg. Yan. Iwan mo dyan. Yung pitso umalsa. Oo. Pero okay na to. Wala namang problema yan. Basta nakatakip naman. Tapos ngayon, ilalagay nyo siya sa mahinang apoy. Sa apoy na hindi nakadikit sa puwet nung kung ano man yung cooking vessel na ginagamit nyo kasi masusunog yan. Ang idea dito is syempre, yung init na nanggagaling sa apoy natin, nare-retain sa loob at yun yung lumuluto sa kanya. Plus, yung steam, yung katas nung manok na bumababa doon sa kawali, yun yung isa rin sa magiging agent of heat natin, yung magdadala rin ng init doon sa manok natin. Ngayon, pagka napansin yung tuyong-tuyo na siya, tapos hindi pa rin siya luto, walang problemang magdagdag ng tubig dyan, tulad ng ginawa namin dati. Ngayon, na ano mo naman kasi siya na-roast mo na yung balat niya, di ba? So, hihingi ka ng tulong ngayon sa steam para maluto siya, di ba? Tama ba yon? Yes, chef! Okay. So ngayon, dyan na lang yan. At habang niluluto natin yan, gawanin natin ano yun? Cut. Hindi pala muna ako gagawa ng sauce. Kasi gusto ko dito gumawa ng sauce sa pan. Kasi sayang yung katas ng manok di ba? Binayaran din natin yan. Ngayon, si Mr. Palengke ay nandito na. Ano ang next natin lulutuin, Mr. Palengke? Hi. Teka lang. Bakit walang mic si Mr. Palengke? Ano to? Baka magalit yan. Gusto mo bang magalit yan?
Dudut-duting kayo niyan. Ano yung lulutuin natin ngayon? Shanghai na Shanghai na isda. isda. O ano yung mga ingredients niyan? Siyempre, yung pambalot. Pambalot. Ilang tanda to? 3. Ang tanda, hindi po old. Ang tanda ay marker. Medium size? Medium size. Medium size, magkano to? 11. 23 yan. 23 tong tatlo. Okay. Next, anong kailangan natin? Isda. Isda. Ito ang isdang gagamitin natin. Ano tawag dito, Amidi? Kinayod. Kinayod. Pwede. Ngayon, etong isdang to ay mabibili mo lang kung meron kang suki Suki. na bangko. Ito sinasabi ko pa sa inyo noon na magde-develop kayo ng relationship, hindi naman sasyosyotain nyo or what. Ano lang, friendly relationship, oo, sa mga suppliers nyo. Kasi tulad niya mga ganyan na yan, ito ay kinayod na bangus. Ngayon, kung bakit ito hindi binebenta, kasi karamihan ng nagbebenta ng bangus sa palengke, nagbebenta rin ng Shanghai na isda. Tama. Sila na ang gumagawa nun. Magkano to? 150 ang kilo niyan, kalahati. 75. Ang galing ko sa math. Carrots. Carrots. Ang ganda ng carrots mo, sir. Walang tabasa to. Oo. Ito yung sinasabi ko lagi kapag nagpapabili ako ng carrots kala Amity. Carrots, maganda, delikado to. Dapat to may tali dito. Oh. Ano pa next? Sibuyas. Sibuyas. Ito, isang piraso. Magkano to isang piraso na to? 8. 8 pesos to. Ano pa? Bawang. Bawang. Asa yung bawang natin? Nakabukod na rin, nakatarya na rin, oh. Ilang gramo to? 7 7 gramos. pesos lang. 7 pesos. Salt, tsaka paminta, mantika. Yon, mantika. Ito ang mantikang gagamitin natin. Etong mantikang to, magkano to, Amity? 33 ang isa. 33 ang isa. 66 ang isang lapad. Kung isang lapad yan, 65 to. 66. Mantika, magkano to? 33. 33. Okay. Kalahating lapad. Oo. Ngayon, sasabihin nyo, ang konti naman yung mantika na yan para pagprito. So, may isa pa tayo dito na nakabudget to sa isang recipe. Pero mamaya na yan. Magkano to? Total niyan ay 168. 168. Bago natin gawin yan, yung manok natin, para lang hindi masira, hindi masunog, lalagyan natin ng tubig yan. Lalagyan natin. Actually, nagkakatas pa naman siya, so safe pa. Okay. Ngayon, dito, yung palaman natin ay lulutuin natin. Hindi ito hilaw. Kasi matubig masyado to, baka maging malabsa yung ano natin, Shanghai natin. Carrots, pwede nyo hiwain ng maliit yung pang Shanghai. Pero kung meron kayong grater, pwede rin naman. Sibuyas. Yung sibuyas, pwede nyo rin naman i-grater yan. Ginagawa ko paminsan-minsan yan. Pero I found na kapag in-grater nyo yung sibuyas, yung katas na pupunta lang sa chopping board. Hiwain lang natin ang pinakamaninipis na kaya. Make sure nyo lang na yung isang gagamitin nyo ay fresh. Yung pinakamaganda sa umaga talaga kayo mamimili. Huy! Pero. Tapos, yung bawang natin. Yung bawang natin ayoko sobrang pinuhin. Para kapag may bisita ko uy, may bawang. Kahit ganyan-ganyan. Para at least, kahit nakabalot siya, kita pa rin. Tsaka kapag ganyan yung bawang, mas nalalasahan mo kaysa dun sa pinong-pino na halos di mo na malasahan. Isama na natin yan. Again, kapag ang mantika ay isa-isang kutsara lang, it's reasonable to think na meron kayo sa bahay. So, lagay tayo isang kutsara mantika. Tapos yung mga kagulayan natin. Ang patis ba natin ay libre? It is reasonable to think na may patis ka, oo. So, it is reasonable to think na meron kayong patis sa bahay. Kung wala, hindi naman detrimental para sa dish yan. Pwede kayong gumamit ng asin. Pero lagyan natin ng konting patis yan. Pero kasi, naisip ko lang, seafood eh. Di ba? So bagay ang ano dyan. Bagay ang patis dyan. Di ba? So ngayon, lutuin lang natin na medyo matagal to para mag-cook down, mag-concentrate yung lasa, at saka tumamis yung carrots, pare. Check lang sa manok. Ay, maganda pa naman. Diyan lang yan. So ngayon, lagay na natin yung ating scrape, pare. Purong-puro yan, pre. Purong-puro laman yan. Hindi, minsan makakatsaba kasi kahit yung Shanghai, sa palengke na bangus, may tinik pa minsan-minsan yan. Pero yung tinik lang na parang buhok sa ilong ng tito mo, yung manipis lang, hindi yung spine. Nalagyan ko na pala ng paminta. Ayan. Mabilis lang to. Isda lang to. Okay na to, oh. Tuyo na siya. Yun lang naman yung gusto natin mangyari. Pero ang dami nitong palaman na to, feeling ko, kakasya to sa ano, baka 50 kung titipirin mo yung palaman. Pero dahil nasa bahay naman, isagad mo na, di ba? Yan. So palamigin lang natin ng konti, tapos ibalot na natin yan, pare. Hindi to si Mr. Palengke, ito si Mr. De La Cruz, si Amir po yan. Ha? So magbabalot lang tayo, kahit mga ganyan lang. Dito siya medyo marami-rami nga yan. Balot mong ganyan, tiklop, saka nyo i-roll. So yan o. Ito, alam mo napansin ko, pag Shanghai na karne, mataba. Maliit mataba. Pag Shanghai na isda, mahaba. Diba? Madalas yun. Hindi ko alam kung nagkaroon na lang ba ng general consensus. Ayan. So, balot lang namin to, pare. Tapos, wala lang. Binalot lang. Actually, nabalot na namin lahat. Tapos, may tira pa dito. Pero hindi na siya substantial para sa isa pang dish. Ano na, ulam na rin ng kusinero yan. Check natin, Swa. Oh.
Ngayon, check ko lang kung luto na. Buntes. So, dyan na lang yan hanggang mamaya. Para yung carry over cooking, ano pa natin. Oh. Ngayon, bilangin natin kung gaano karami naluto nating Shanghai. 3, 6, 10. Ikaw na. Ikaw na. Kaya pala ako namamali ng bilang, wala pala akong salamin. Yan. 18. Ay, 27, 29. So, nakagawa tayo ng 29 pieces. Pre, sa 4 na tao, i-divide mo. I-divide mo. 7.25. Hati-hati pa doon sa isa. Ang dami noon. Makapito ko nga ganito. Baka pwede ka na matulog eh. Alam mo yun? So ngayon, eto, mamaya na natin lulutuin yan. Kasi prito lang yan. Ayokong lumabsa, di ba? Mamaya na yan. Meron pa tayong isang pipirtuhin kasi at dapat siya yung unang maprito. Ano yun? Dessert yun, pare. Kaya gawin na natin yan. Sa palengke, ano na? Baka malaman nila ikaw talaga si Amity. Dessert nga yung gagawin natin. Nung mga nakaraan, ang mga dessert na ginagawa natin, mga mumurahin. Mga blanca. Coffee jelly, may carrots pa yung bibig ko. Coffee jelly, buko pa din. Mga gelatin, mga mura lang din yung mga yon. Ngayon gagawa tayo ng mura-mura din na tawag mo din dessert. Medyo nahihirapan ako mag-isip para sa dessert kasi mga naisip ko, kailangan ng oven. Ayoko nga kayong paggamitin ng oven kasi baka mamaya, 1.5 nga, kailangan mong bumili ng oven na 3,000. Wala rin, di ba? So ngayon, gagawa tayo ng buko pie. Pero yung buko pie natin, para siyang peach mango pie ng Jollibee o apple pie ng McDo. Yung ganun. So ngayon, gawin muna natin yung palaman. Meron tayong buko dito. Teka lang, ano-ano pala mga kailangan mo? Hindi ko na lutuin. Tatawa nga eh. Sorry. Ano? Siyempre yung... Buko. 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 Magkano yung buko natin? 40. 40. Yan. Isang buko lang to. Ang pinapili talaga namin dito ay malakanin para maraming laman. O next. Yung tinapay. Tinapay. Ang tinapay na binili namin, sponsored kasi to ng Poknuts. Tinan mo. Poknuts bread yan. Oh. Napakasarap yan. Magkano tong tinapay na to? 60. 60. Ngayon, hindi ko alam kung ilan yung magagawa natin dito. Tingnan na lang natin. Ano next? Itlog. Magkano to itlog na to? Yes sir, mahal na yan. Mahal na to? Oo, naka-bold na yan. Ay, luto. Sorry. Itlog. Itlog. Magkano to itlog na to? 9.50. Mahal. Malaki. Ito, ano to? Super duper extra Titanic Jumbo? Jumbo. Hindi, jumbo lang. Jumbo lang. Ano next ingredient? Breadcrumbs. Breadcrumbs. Ngayon, yung matitira dito, tutustahin natin. Tapos yun na lang din yung gagamitin nating breadcrumbs. Kung tutuusin, pwede na namang walang breadcrumbs. Pagkapalaman nyo sa tinapay, diretso prito nyo na. Pwede yun, pero mas maganda lang talaga yung itsura. Tsaka, sayang eh, binili natin eh, di ba? Next, Ayun na, mantika na. mantika. Ngayon, ito yung sinasabi namin isang recipe na gagamitan nyo rin ng mantika. Ito siya. Ngayon, gawin na natin yung palaman, pare. Madali lang to. Again pag sinabi yung buko sa palengke, sabihin nyo yung malakanin. Para maraming laman. Tapos yung sabaw. Naku, sobra. Sobra yung sabaw. Pakuluin lang natin to. Sa habang pinapakulo natin yan, kailangan din natin magdagdag ng asukal. Yung asukal na ilalagay natin dito, hindi sobrang dami. Kung gusto nyo pa magdagdag ng asukal, nasa sa inyo na yan, di ba? Yan. Pakuluin lang natin yan, pare. Ngayon palalaputan natin to, pero kung napansin nyo, walang cornstarch dun sa ingredient list namin. Kaya wala, nakalista yung cornstarch. Ito ay 1/4, nakalista to sa isang putahe. Mamaya natin gagawin. So technically, naka-costing pa rin naman to, pero mamaya nyo na malalaman. Yung total nga pala, hindi nasabi ni Amity. Sorry, si Mr. Palengke pala. So, lagay mo na lang yung total dito. Ngayon natin sa tubig. Medyo marami kasi gusto natin to matigas. Luin lang natin. So, nalagay na natin dito. Yun, agad-agad di ba? At tandaan nyo to kapag gumagamit ng cornstarch, hanggat hindi pa kumukulo, hindi niya pa nakukuha yung maximum na lapot niya. So kapag nalalabnawan pa kayo, hintayin nyo munang kumulo kasi baka mamaya, pag nagdagdag kayo ng cornstarch, tapos kumulo, sabay-sabay lumapot, maging kutsinta, ayaw natin nun. Unless gusto mo yun, di ba? Tsaka ingat lang din sa ganyang kalapot kapag yan ay tumalsik sa balat nyo. Nakaw, yun ang kung tawagin namin ay kasaraang. Okay na to? Palamigin lang natin kasi mamaya mas titigas yan. At kapag tumigas yan, mas madali siya ipalaman. Tapos palaman na natin, tapos yun. Medyo malamig na siya, kita nyo. Medyo mas firm na rin siya ng konti. So mas madali siya ipalaman. Kung wala kayo nito, pwede bote ng suka, bote ng mantika. Wag lang lapad. Hindi nyo mapapagulong yung lapad. So kung tayo ay 4, ang minimum na pwede natin gawin ay 8. Ito yung minimum. Ngayon, kung sosobra, edi maganda, di ba? Tatanggalin natin yung crust. Teka, baka mapipi. Bakit? Isda ka ba ni sister? Hindi kasi dun sa school namin dati, yung mga isda si sister, pinapakain na sweet corn yun. Ng corn. Midi, yung kaisa-isang itlog, basagin mo na, lagyan mo ng tubig, tapos batihin mo. Kuha tayo ng isa.
malinis na rolling pin o kung ano mang bote na meron kayo. Pinakamanipis, yun ang maganda kasi mas matitiklop mo siya ng maayos na ganyan. Yan, oh. Pakita ko sa inyo yung isa kung paano ko gagawin. Yan, mga ganyan lang siguro. Mahirap kasi liquid yan, tandaan nyo, malapot lang siya. Pero liquid yan, mag-expand yan kapag nainita. May itlog na may tubig, sausaw yung daliri nyo. Sa inyo to, tapos eto. Stiklop natin. Pagkasara, tinidor. Para mukhang empanada, di ba? Oh, 'di ba? Mas okay itong triangle. Mas okay itong triangle na to kaysa dun sa pahaba. Pero kasi yung pahaba, doon siya nagbumukhang apple pie o peach mango pie. Ito, mukha lang talaga siyang buko pie na gawa sa bahay, 'di ba? So ngayon, gagawin ko lang yan, pare. Tapos balikan niyo ako dito mga next week. So naubos namin lahat ng tinapay. Ito, tama. Yan. Tapos may palaman pang sobra. Kung pwede ka lang bumili ng kalahating buko Bilangin lang natin kung ilang piraso to. Isara ko lang tong huling piraso, ha? Bilangin natin kung ilan na nagawa. 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16. Iga-apat kayo, ang dami nun. Hayaan na lang muna natin yan sa gilid kasi mamaya pa naman yung Noche Buena. Maaraw pa, sir. Maaraw pa, diba? So ngayon, doon na tayo sa dalawang putahing medyo matagal lutuin. At yun, cut mo na yan. Sarap. Siyempre, kapag nagluluto tayo para sa Noche Buena, hindi yan puro bata. Minsan, meron yung mga katulad ni Alvin, matatanda. Siyempre, dapat pati ang mga matatandang yan, mapapakain din natin ng maayos. So, gagawa tayo ng budget laing. Ha? Ninong Ray? Meron bang budget laing? Meron. Mr. Palengke. Kangkong. Kangkong. Hindi talaga to laing, ha? May nag-comment dati nung ginawa natin to. Hindi laing yan kasi hindi dahon ng gabi ang gamit. Agree naman ako doon. Dalawa ang tipid nito. Una, mas mura ang kangkong. Pangalawa, tipid sa gas. Sa gas. Oh. Tipid talaga sa gas, pre. Ang bilis tuin ito kumpara sa Sa mismo dahon ng laing. gabi, oo. 15 ang isa. 15 ang isa, so 30 to. 20 Oo. yan. Labahita. Labahita. Ito ang main na pampalasa natin. Wash your legs. Magkano to? 20. Hindi tayo magkakarni dito. Labahita ang gagamitin natin. At kung bakit labahita? Kasi sobrang lasa nito. Tapos may karni-karni din, malaman din. Ang sarap sa kanin nito, sa totoo lang, di ba? Bawang. Bawang. Ito yung nakaportion dito. Ah. Magkano to? 7. 7 pesos to. Luya. Dalawang portion. Dalawang portion tong luyang Yung mas binili mo. malaki. Parang parehas lang eh. 15 yan. 15 to. Bakit yung isa? 10. 10 lang yung isa. Okay. Gata. Gata. Nasa yung gata? Pakikuha yung gata, George. Magkano yung gata na yan? Pinakamalit lang kinuha namin eh. Pinakamaliit na nyog. Nanyog. Kaya ito ay 40 lang. 40 pesos. 40 pesos to. Ba't ang dami? Dalawang piga. So, 2.40 to. Ito. 66. Dalawang 40. 2.40 to. Bale, 80 yan. 80 to. Yan. Eto, hindi ko talaga ginagamit. Hindi ako sanay gumamit nito. Pero dahil nga nagtitipid tayo, gagamitin ko yan. Ha? Magkano total nito? Kangkong laing, 152. 152. 152 lang to. Okay. Prep ko lang muna, tapos balikan niyo ako dito. So again, mantika, isang kutsara lang din. Kasi magmamantika naman yan mamaya sa gata di ba? Gisa na natin to pinaghalong bawang at sibuyas. Sorry, bawang at luya pala. Ito na yung ating wash your legs. Ganyan natin yan dyan. Tapos yung ating pangalawang gata. The second squeeze. Ima-maximize mo, sayang eh. Ngayon, eto nga kangkong nga. Kasi sa totoo lang, hindi naman din siguro ganun kalayo yung presyo ng kangkong dun sa dahon talaga ng gabi, lalo yung tuyo. Pero kasi, yung sa gas. Dito hindi tayo nagko-costing ng gas dito sa ginagawa natin. Pero kapag 4 oras na yung salang o 3 oras, i-consider ko rin yung bagay na yun, di ba? Kasi ang gas hindi naman libre yan. Natin yan dyan. Ayan. So ngayon, actually, pwede ko na nilagyan to ng kakanggata. Tapos magtitira ako ng kalahati. Yun yung ilalagay ko sa dulo. Sige, lagyan natin yung kalahati nito. Para lang nagmamantika na. Yan. Ito mamaya na to. Sa huli na natin ilalagay yan. So yun, lutuin lang natin yan. At habang niluluto natin yan, pwede na tayo doon sa next na putahin natin, pare. Habang nakasalang to, pwede natin simulan. Yung isa pa nating dish. Kailangan lagi meron kang parang starch bukod sa kanin. Pansit, ganyan, pasta. At ngayon, ang gagawin namin ay baked macaroni ala palengke. Yung baked macaroni sa palengke, yung ilalim ay typical na spaghetti-chop. Tapos yung taas, merong parang bechamel na hindi naman baked. Hindi siya baked kasi puti lang siya eh. Binuhos lang yun. Tsaka, paano may bibake yung microwavable? Hindi talaga, di ba? So, yun yung gagawin natin dito. Masarap to. Mr. Palengke, ano ang ingredients natin para sa ating baked macaroni? Siyempre, macaroni. Yan. Magkano tong macaroni na to? 30. 30. Ito yung mura, yung kinikilo-kilo. Kinikila, yes. Oo, yung sinasalok na ganon. Next, Giniling. Giniling. Baboy. George, pakuha ng giniling natin. Magkano yung giniling natin na yan? 85. 85. Okay, 85. Ayan, kinakasalo ko yung kinukuha ni George. Next, Hotdog.
Hotdog. Meron tayo ditong 4 na pirasong regular hotdog. Magkano to? 8 ang isa, 8 ang 32. isa. 32. Pure Foods Tender Juicy pa yan, pare. Oo nga, no? Ayan mo. Kids can tell talaga. Di ba? Oh, di ba? Kids pa tayo. Oo naman. Next. Tomato sauce. Tomato paste Sa ata yun. bata, sir. Tomato Tomato paste ata. paste. Tomato paste. Ayaw kasi ng puro ketchup lang. Gusto ko may tomato paste din. Ha? Magkano itong tomato paste sa maliit na to? 70 grams, 22. 22. Okay. Next. Banana ketchup, Banana ketchup. Magkano tong ketchup na to? 15. 15 pesos. Ah. Next. Walang sibuyas yan? Wala. Okay. Magkaka-modification ako dito kasi hindi ako naglagay ng bawang at sibuyas. So, kailangan yun eh. Magkano ang isang sibuyas? 10 yan. 10 to. Tapos, yung bawang, 7. 7. Ano next natin? Ibap na maliit, Magkano to ibap na to? 22. 22. Okay. Margarine, Margarine. Oh, may tinging margarine. Actually, sobra-sobra to. Magkano to? 10 lang yan. 10 lang to? Tapos APF, 15 pesos. 15 pesos to. So, magkano total natin, Mr. Palengke? 248. 248 pesos. So, medyo lalampas tayo sa 1.5 dito. Hopefully, hindi tayo umabot ng 1.6. Sana. Pero kung umabot tayo ng 1.6, hindi pa rin naman siguro masama yung 1.6 para sa 8 putahe. No? So, gawin na natin to. Una natin gagawin, meron tayong kumukulong tubig dito. It is reasonable to think na meron kayong tubig sa bahay. Kasi kung wala kayong tubig sa bahay, marami tayong kailangang ayusin muna. Tignan natin sa tubig yung pasta natin. Tapos, it is reasonable to think na meron kayong asin sa bahay. Yan. So, lutuin lang muna natin yan, pare. Bago tayo gumawa ng sarsa, check lang muna yung pasta. Kung siya ba ay luto na. Mukhang hindi pa. Hindi pa baka naman. Ngayon, mantika dapat ang gagamitin ko. Na-realize ko, ang dami ko palang margarine. So, ito gagamitin ko. Napaka-nostalgic ng lasa ng margarine, no? Bawang, yasibu. Yan. Gisa lang muna natin yan, pare. Nagisa ng mabuti. Ngayon, yung 1/4 natin baboy. Tulad ng kanina, gisa lang din natin. Gisado na yung ating giniling. Tomato paste, pare, para hindi masyado maasim kasi mga kakain nito mga bata di ba? Gigisa natin yan para mabawasan yung acidity, yung asim niya. Pwede na to. Lagyan natin, hindi, teka lang. Ito muna, yung tender juicy hotdog natin. Kahit nagtitipid tayo, pare, tender juicy pa rin. Pasta water ang gamitin natin. Ingat lang kasi baka masyado maalat. Tapos, yung ketchup natin, lagyan mo na dyan. Yan. Hindi pa ako naglalagay ata ng timpla dyan kasi may alat yung natin Pasta water natin. Tapos paminta natin konti lang kasi baka umiyak yung mga bata. Tapos asan na yung pasta natin? Lagyan natin yan dyan. Tapos, isa pang quality nun, isa palengke, magang-maga. Magang-maga yun. Yan. So, eto, medyo maputla pa siya. Mamaya kapag nag-reduce yan, lalabas yung kulay niyan. Actually, halos ganyan nga rin yung kulay nun di ba? Pero mamaya pa natin husgahan yan. May nakalimutan pala ako ilagay. Napaka-essential nito para sa putahing ito. Asukal. It is reasonable to think na meron kayo asukal sa bahay. Ay mga ganyan. Yan. Actually, kung may toyo rin kayo, pwede. Para lang makuha niyo yung masaturate yung kulay. Para parang mas dark siya ng konti. Hindi naman lalasa yan. Dati una ko nakita yan, nasa hotel ako. Merong isang putahe. Hindi naman nilalagyan ng toyo. Nilagyan ng toyo. Eko, ba't yung nilagyan ng toyo? Ang nilagay nilang toyo, yung ginagamit natin dark soy sauce. Tapos sabi niya, taba. Pangulay lang yan. Hindi yan lalasa. Pero gaganda lalo kulay niya. At tama nga siya, di ba? Ganon din yung ginawa natin dito. Ayan, so lutuin lang natin dahan-dahan to. Tapos halos tapos na tayo preo, ganyan Ganyan yung maganon Tapos medyo mamamaga pa yan mamaya. Nga pala, nilagay na namin yung huling gata dito sa, namin? Sa laing. Ngayon, eto, lalagay na natin yan dyan. Usually sa microwavable na kalagayan di ba? Microwavable na bilog. Pero ito lalakihan natin. Puno na. May lalagay pa tayo ng mamaya, ng bechamel, di ba? So eto, pang kusinero yan. Ebap na gatas. Yan ay parang in function, para siyang concentrated na gatas, di ba? So, kunyari, wala kayong fresh milk, meron lang kayo ebap. Pwede nyo gamitin yung ebap, dagdagan nyo lang ng dobling tubig ng ebap nyo. Tama. Pero gagawa muna tayo ng roux. Meron tayong margarine dito. APF, 1 tablespoon APF ay enough para magpalapot ng 180 ml na tubig. Tansya ko dito, 2 180 sobra-sobra na. So, kailangan natin ng 2 tablespoons. So, may sobra pa talaga tayo harina na magagamit nyo pa sa bagay na gusto nyo gawin. Tansya-tansya na lang. Tuyin na muna natin yan. Tubig, konti lang muna. Actually, baka magmukhang keso pa to. Kasi ang dilaw ng margarine Buhos na natin mukhang keso chamba pa sa margarine It is reasonable to think na meron kayong asin. Ito ang unang-unang dish talagang maluluto natin.
Ay, nasa ng macaroni, nawawala. Yan. So, mamaya, ayan oh. Mga ganyan sa gilid. Aw, ang angas. So, palamigin muna natin to kasi pag kinakain namin sa palengke, ito malamig na talaga. Kasi kaninang alas 5 ng madaling araw pa nakaluto yun, di ba? So, may isa na tayo, pare. Apparently, there is such a thing as sobrang gata. Ang mantika, pero napakasarap niyang mantikang yan. Di ba? Kung gusto mo tong magmukhang laing na puti, lalagay ka pa ng gata sa dulo. Pwede yun. Pwede yung bagay na yun. Ang bango. Amoy laing din talaga. Yan. So, nakakadalawa na tayo. Mr. Palengke! Ano ang next na lulutuin natin? Ikaw, decide mo. Eh, kunin mo yung listahan ka. Sige, doon tayo sa next natin. Ang next na lulutuin natin ay tilapia, Tilapia escabeche. escabeche. Ano ba muna ang tilapia escabeche? Malamang iba to sa nakalaka ng iba, pero kami ni Rani, si Papa, kapag sinabi escabeche, sweet and sour na buong isda. So, eto, tilapia gagamitin natin. 3 piraso yan, pare. Oh. 3 yan. Magkano to? 135. 135. Nasa 1 kilo ba to o menos 1 kilo? Menos isang guhit. So nasa 900 grams. Oh, 135 pare. Nga pala walang kaliskes ha, walang kaliskes. Next ay banana ketchup. Banana ketchup. Yun pa rin. Eh ang banana ketchup sa sauce, pucha. Ano lang yan, pre? Pakulay lang yan. 'Di ba? Baka nga sobra pa to eh. Luya. Para sa akin kailangan to. Kailangan tong bagay na to. Sibuyas. Sibuyas na pula. Ang sibuyas na pula dito sa amin, at least sa pagkakataon to mas mahal, sabi mo Mas kanina. mahal yan. Magkano to? Mas maliit yan sa kanina, so 10 pa rin yan. 10 pa rin to. Asukal, tsaka suka. It is reasonable to think na meron kayo asukal at Tapos suka sa bahay. yung cornstarch. Cornstarch. Siya yung sinasabi ko kanina. Paggagamitan pa natin ng cornstarch. Pampalapot lang kasi kapag yung escabeche nyo, hindi malapot yung sauce, nakakalungkot yun. So, meron pa ba? Wala na. Wala na. O sige, lutuin na natin to, pare. Punta ko nagkakamali ay 183. Teka lang, di pa pala natin pwedeng lutuin to. Sige, lulutuin na natin to, pero unahin na muna natin pirituhin yung mga yon. Pwede, Pirituhin na natin yung buko pie, tapos yung Shanghai. And eto, dapat talaga to isasawsaw pa sa itlog, tapos breadcrumbs. Pero hindi naman siguro masyado nagmamatter kung piprito natin ng ganito. Di ba? Gagana pa rin. Oo, gagana pa rin yan. So, dito, dahil nga nagtitipid tayo sa mantika, cautious tayo sa order kung paano natin lulutuin yung mga bagay-bagay. Eh, pucha, buti na lang, hindi pa naiprito yung lintik na tilapia, di ba? So, yan, piprituhin lang yan, pare. Walang kakaibang magic dyan. Okay naman, no? Kahit walang, breading, di ba? Ito na yan. Yung Shanghai naman natin. So, dito, hindi na natin kailangan mag-alala dito kung hilaw o luto kasi luto na yung palaman natin dyan. Ang gusto na lang natin dito, palutungin na lang. Sabi dun sa napanood natin, maglagay daw ng suka. Kasi it is reasonable to think na meron kayo suka sa bahay. Test yun kung natakot kayo. Pag tama ang temperature kung paano kayo nagpiprito, hindi higop masyado ng mantika yan. Ang concern dati dyan is nagiging mamantika yung pagkain. Ngayon, dito sa budget na ginagawa natin, ang concern natin dito, baka mamaya, hindi na lumubog yung tilapia. Tulad itong tinapay na to, pre, hindi humigop masyado ng mantika kasi halos hindi naman to nabawasan din. Paano nyo malalaman na hindi humihigop ng mantika yung yung piniprito nyo kapag bumubula siya? Kasi kapag may bumubula siya, ibig sabihin may nag-evaporate na moisture palabas, nung piniprito nyo, outwards pressure yon. Kapag may pressure palabas, wala makakapasok sa loob. Yan. Pero ang dami nitong Shanghai natin. Kung hindi lang budgeted to, kanina ko pa kanina ko pa pinitikan to. At eto na pare, ang ating Shanghai na isda at buko pie. Diba? Pakitabi na yan. Kasi magluluto na tayo ng tilapia. Ngayon, sa escabeching niluluto ni Papa, ang isda ay laging balot ng harina. Nakaprito siya. APF, tsaka cornstarch. Bayad na to bayad na to sir. Hindi kasama to. Kung may extra kayong budget, pwede kayo maglagay ng bell pepper pa. Pero kung ako, may extra kayong budget, bili na lang kayo ng isa pang tilapia. Ha? Kasi itong tilapia natin, timplahan na muna natin yan. Asin, it is reasonable to think na meron kayo asin sa inyo. Tapos, gusto ko yung tilapia ako, may hiwa. Ang tilapiang walang hiwa ay tilapiang walang kwenta. Quotable quotes by Ninong Ray. Tilapia sa mantika. Ay, decent naman pala. Mawiwisi ka naman pala. Tama, bin decent. Family. Tingnan mo. Ang ganda ng tilapia. Sulit yung mantika. Sulit yung mantika talaga. At hindi pa ito ang huli niya. Magagamitan pa tayo niya. Hindi pa tayo tapos. Ngayon, gagawa na tayo ng sarsa. Buti na lang dito sa sauce natin, pre. Karamihan talaga ng gagamitin natin ay it is reasonable to think na meron kayo sa bahay. Tulad ng suka at asukal. At hindi naman masyadong maraming sauce yung gagamitin natin dito. Tapos sabi ko, yung mantika natin may paggagamitan pa. Yan yung panggigisa natin. Ngayon, igigisa na natin yung luya muna. Gusto ko kasi yung luya, medyo magisa ng medyo matagal para lumabas talaga yung kanyang aroma. So, gisa lang muna natin to pare. Amoy ko na yung luya. Lagay na natin ang yasibu.
Tubig, pare. Huwag masyado marami, ganyan lang. Kasi konti lang naman to eh. Kailangan lang umano sa taas yan eh. Ketchup. Itong ketchup, halos pangulay lang talaga to eh. Hindi kasi pwedeng sobrang... Hindi kasi pwede sobrang ano eh. Sobrang mapula rin. Kasi magmumukhang ketchup ang isda. Ano kasi, Alvin? Yan! Yan! Ganyan. Tapos, it is reasonable to think na meron kayong asukal sa bahay. Di rin naman talaga masyado maraming asukal yung kailangan nito. Eto, may natira pa akong cornstarch dito sa buko. Binayaran ko yan eh, di ba? Lipat ko lang ah. Kasi medyo etong kala namin na to, nagamit ko since 2017, mukhang bumigay na. Palaputan na natin yan, cornstarch and water mixture. Tapos dito ngayon ako magsusuka. Wap! Isa pa kasi, ang lasa ng sweet and sour ay medyo hilaw yung suka, di ba? Hindi siya lasang suka ng adobo. Okay na to. Ayan, kunin nyo lahat ng luya. Tapos lalagay mo dayan. Yung iba, nakikita ko, niluluto pa yung isda dito. Hindi ko gusto yon. Ayoko ng bagay na yun. Nadudurog pa eh. Pare, ang simple-simple nung lutuin na yan. Tsaka festive kasi buo. Diba? It is whole. Meron na lang tayong dalawa na lulutuin at siguro doon na tayo sa isa pang ulam. Yes, meron pa isang ulam. Mr. Palengke, Yes. ang next dish na lulutuin natin ay Beef misono. beef misono. Napakasosyal. Pero napakadali lang din ito. Pero syempre, binadgeta natin to. Ano-ano ang ingredients ng beef misono? Sukiyaki. Sukiyaki, it's... Sumo. It's so... 180 grams na to. So yung 40 grams sa karne na yun, marami-rami na yun. Sakto na sa isang ulam yun. Pero kasi, ang beef misono, may mga gulay-gulay din yan. Tulad ng Repolyo. repolyo. Magkano to repolyo na to? 40 yan. 40. Specific na to. Specific talaga to. Kasi sa palengke, pipili ka doon halagang 40. Pipilian ka nila doon. Ano pa gulay? Sibuyas. Sibuyas. Magkano to sibuyas na to? 10. 10. 10 yan. Oo. Magkano tong bawang na to? 7. 7. Okay. Toge. Ito, toge, ang dami. Actually, ang dami nitong toge na to. Magkano to? 25 lang. 25. So, magkano total nun? 232. Ang totoong lasa ng beef misono, lalabas talaga sa Japanese soy sauce. Kasi yun lang yun eh, parang ginisa lang sa toyo yan eh. Diba? Mahal ang Japanese soy sauce, alam naman natin lahat yan. So ngayon, normal na toyo lang gagamitin natin, diba? Sibuyas, hiwain natin ng pinakamaninipis. Yan. Sabi natin yan dyan. Repolyo, strips. Hay! Japanese. Tapos, it is reasonable to think na meron ka mantika na konti lang kasi stir fry lang naman to. Mga 1 to 2 tablespoons lang. Gisa lang natin yung kalahati ng sibuyas. Kalahati ng bawang. Konti lang talaga. Tapos, lahat ng repolyo. Yan. Bin, kumakain ka ba ng toge? Tama lang, kasi ang kumakain ng toge ay poge. Toge. Kung meron lang talagang konting toge, yun ang anuhin ko eh. Kaso wala eh. Pero di pa tapos yan kasi lalagyan natin yan ng toyo. Dapat to may butter pa, dapat to may... Ay, baka pwede natin lagyan ng margarine. Ayun. Mainit na kanin, margarine, tapos hilaw na itlog. Ay! Tapos nor liquid seasoning. Ay! Yun no? Okay. Asa yung plato? Ito muna yung gulay ilalagay natin sa baba. Para to sa mga katulad ni Alvin na namimili ng karne. Next natin ay ang beef sukiyaki. 180 grams lang yan. Konting-konti lang yan. Pero dahil yan ay hiniwa ng maninipis, parang marami na rin. Iwain natin yan ng ganyan. Good. Ngayon, same wok. Konting mantika lang uli. Mas konti kasi magmamantika yung baka. Bawang. Sibuyas. Konti lang, baka masunog. Karne. Kailangan ito mabuwaghag natin para maghiwa-hiwalay yung layers at magmukha siyang marami. Toyo. Paminta. Sir! Sir! Nakikita ko yung ginagawa mo, sir! Ah! Pare, ang ganda. Ang ganda, di ba? Plessy-plessy. Simple-simple. Nakakapito na tayo, pare. Last na lang. Last! Ang kailangan natin gawin, pare, isa pang dessert. Mr. Mercado, Mercado, palengke. Ano ba yung lulutuin natin? Palitaw. Malagkit. Malagkit. Malagkit powder. Sticky powder. Glutinous rice flour powder. Ilan to? Kalahating kilo. Yung pamilya nyo kapag kumain ng kalahating kilong palitaw, wala na kaibang makakain. 42. 42 pesos. Okay. Next. Nyog. Nyog. Pakilabas nga, yung nyog na yan ay hindi na namin binili. Kasi yan yung sapal. Sapal. Yan yung sapal nung piniga para sa laing. Ano pa next natin? Sesame seeds. Sesame seeds. Magkano to sesame seeds na to? 10 ang pitas. 10 ang isang pitas. Paano kapag dirampot ko? Magkano yan? Dahon ng saging. Magkano dahon ng saging? 5 lang. Kung tutuusin yan, dahon ng saging. Hindi mo na kailangan eh. Plating lang naman to eh. Magkano total? 52 lang yan. Sa 52 dessert. lang. Uy, 52 lang.
Grabe-cious, di ba? Di simulan na natin to. So ito, idadarang muna natin to tulad ng ginagawa ni Shanty Dope. So ito, 5 piso lang, pero feeling ko magbibigay talaga to ng dagdag na lasa sa ating palitaw. Ayan. Tapos, next natin na kailangan gawin, ito essential to, sesame seeds. Dapat i-toast nyo. Ngayon, bakit kailangan gawin yan? Kasi yung nyog nga natin, wala nang lasa eh. Diba? Dapat talaga to sariwang nyog. Ngayon, ang paggagawa ng palitaw, marami mga kung ano ng technique dyan. Pero doon na lang tayo sa medyo mabilisan tsaka medyo mura. Gagawa tayo nung pagsasawsawan nung lumitaw. So, gagawin natin yan, lalagyan natin sa tubig, tapos lalagyan natin dito. So, dapat nandito na lahat yung nyog, yung asukal, sesame seeds. Lagyan na natin yung nyog dyan. Asukal, luin natin. Tapos, makakatulong din kung maglalagay kayo ng asin para lumabas yung Lasa. aswang. Ha? Yan natin dyan. Tapos huwag yung hahaluin ng kamayan kasi mainit yan, promise. Learn that the hard way. Kaya ko. Ayoko lang sabihin ng mga tao na ang yabang ko. Malagkit powder. Lahatin na natin to. Para bunsol na bunsol kayo buong pamilya. Ngayon, maglalagay pa ako ng konti asukal dito para lang sure na may lasa yung loob. Tapos konti ring asin. Haluin natin yan. So wala nang sukat-sukat to. No more measure. Tubig. Yan. Konti-konti lang, kailangan hindi sobrang dami. Kailangan enough lang para magbuo siya. Ngayon, kapag wala kayong tubig, hingi na lang kayo sa kapitbahay, tapos bigyan mo palitaw mamaya. Ngayon, kuha tayo ng isa. Testing lang. Testing lang muna. Ngayon, kapag ginagawa nyo to, hindi mo pwede ipagkaila na hindi ikaw yung gumawa. Nakabakat. Oo, nakabakat yan. Isa, bigyan natin dyan. Paano malalaman pagluto na? Pagluto. Tama. Ayan na. It is emerging. Hindi pa, tagilid pa. Yan, kuha tayo isa. Kunin natin excess na tubig. Lagyan natin dyan. Kukubera natin. Wala dyan sa itsura. Legit na legit yan. Ha? Marami, kalahating kilo to eh. Tikman na natin to. Kagatin mo kasi. Kuha! It is get! Sige na, tapusin ko lang to. Amak na to mga to eh. Pre, ang ganda niya, no? Di ba? Sabi ko sa'yo, pre, 2 pa lang yan, bunsol ka na. Hindi ka nakakain, di ba? Tapos na tayo sa lahat, pero meron pa tayong isang kailangan gawin. Simple lang to. Yung sauce para dun sa ating roasted chicken hamonado, pare. Napakadali lang din naman talaga neto. Admittedly, no, medyo malamig na yung manok namin. Pero okay lang yan. Wala bang mas flat? May ipon kasi sa gitna yung sarse. Yeah. Hey, mula dito sa pan na to, dito tayo gagawa ng sarsa. Crushed pineapple. Ngayon, kung gusto nyo chunky, di chunks. Kasama sabaw. Iinumin mo, sir? Binayaran natin yan. Kakayurin natin lahat ng nanikit sa ilalim. Kasi andyan yung lasa eh. Di ba? Ano tawag dyan? Pon. Galing. Tapos, kuha lang tayo ng konting tubig. Dito na sa pinaglutuan ng palitaw. Wala namang flavor yan di ba? May extra starch na yan. Naglagay talaga ako ng toyo doon sa ingredient list para dito sa dish na to. Para mag-brown siya. Medyo brown eh. Dahil kinaskas natin yung font, so baka hindi na ako maglagay. Next, sukal. Asin. Midi, mula doon sa natira nating cornstarch, gawa mo nga ako ng islami. So, cornstarch and water mixture. Ayan. Ayun amoy nyo. Amoy ham. Amoy ham! Ngayon, sasalok mo yan dyan. Uy! Sabihin na naman ang lola mo, ay apaw, anong katarantaduhan na naman iyan. Sabihin mo, lola, tikman mo. Ang kamaaw. Ngayon, luto na lahat. Pakilatag nga dito lahat ng buong Noche Buena natin. Sakto, gabi na, pare. Actually, teka lang. Jay, ilagay mo nga dito yung total. Ilagay mo dito. Kasi hindi ko rin talaga sure kung 1.5 to. Kasi may mga adjustments na nangyayari, di ba? Sa araw na gagawin nyo na, ganyan. Hopefully, kahit 1.5 plus siya, sana hindi umabot ng 1.6. Kung nag-1.6 pa rin yan, pre, tinan mo naman kung gaano karami yan. 200 isa. Ang dami sa 1.6 niyan, pre. Like, sabi ko kanina, 4 na miyembro ng pamilya. Siguro, 5, 7, baka medyo sinasagad mo na. Kaya pa rin naman. Ang tanong lang dyan, baka ang dami nga hindi naman masarap. Ay, titikman natin yan. Dito tayo magsimula. Shanghai na isda. Na again, ginamitan natin ng
kayod. Ngayon, sausawan, wala kaming ginawa. Pero kung tutuusin, eto ay sweet and sour sauce din yan. Yan. Pero eto ako, suka kasi malamang naman may suka kayo sa bahay. Timplahan nyo na lang ng kahit ano. The perfect bite. Ano naman? Ang dami, pre. Tapos, ang anghang nun. Suka. Tubig! Yung isda na binili, I mean, totoo lang, no? Gagawin mo to, bibili ka rin lang naman ng buong bangus. Dudurugin mo rin naman eh. So might as well, bumili ka na nung kayod. Pero again, nagawa lang namin yan kasi may relationship na kami doon sa binibila namin. Loyal kami doon sa binibila namin ng isda, 'di ba? Hindi lang naman kasi to para maka-discount eh. Hindi lang naman kayo nag-uutuan dito eh. Alam mo 'yon? Makaka-ensure ka na kapag meron ng hiya na present sa inyong dalawa, hindi ka niya bibigyan ng pangit. Sa produkto tao baka bigyan ka pa rin. Yan ang punong-puno. Pare. Pagka luto na yung laman ng Shanghai nyo, hindi siya masyadong ginagawa ng karamihan, laging hilaw eh. Siguro iniisip nila extra work. Pero kapag kapag luto, yung palaman ng Shanghai nyo, mas matagal yung lutong ng Shanghai. Kasi bawas na yung moisture, di ba? Eto muna tayo. Bake. Macaroni. Na yung paggamit ng margarine ay gumanda pa, napadilaw pa. Ganyan yon pare. Ganyan yon sa palengke, di ba? Uy! Tikim na ako, sir. Sino ba yung comment ng comment? Sorry, anong kwento nung na yan? Yan ay comment of the day. Sino ba yung comment ng comment na yan? Takam na ako. Ang comment na to ay galing kay Pinkerbell922. Kahit na anong mura ni Erwan, may class pa din. Ha ha ha. So, social pa din pakinggan. Ang saya nito, Ninong, salamat sa BOH at mas nakilala natin si Erwan. Sino ba siya? Ano bang pinanggalingan niya? Ang galing. Nasagot lahat yun. Napaka-humble niya kahit na alam nating hindi naman niya need magtrabaho. Nakaka-inspire ito. Ang galing ng team Ninong Rai. And thank you kay Erwan. Hindi ko sure kung talaga bang hindi niya na kailangan magtrabaho. Kasi syempre may mga pangarap tayo sa buhay. Tsaka ako naniniwala ako, ang pagtatrabaho ay hindi lang naman yan purely for money eh. Kailangan, mahal mo rin yung ginagawa mo, kailangan may purpose ka rin eh. Yun si Alvin. Kaya ganun si Erwan. Ako, personally, yung mga nakikita kong mga matatanda na pinag-retire bigla, doon sila parang na-accelerate yung pagtanda nila bigla. Ang dami nangyayari kasi nawawalan sila ng purpose eh. So yung trabaho mo, si Erwan, nakita niya yung purpose niya doon sa trabaho niya. At masaya siya doon. Nakita niya kung ano yung kaya niyang iambag sa mundo, 'di ba? Ikigay ni Erwan 'yun eh. Pero legit napakatalino talaga ni Erwan, napakagaling din makisama. Oo, akala nyo ano lang 'yon? Ganun 'yon. Nakikipagbiruan din sa amin 'yun off-cam. Yes, of course. Ano talaga, wala akong masabi kay Erwan. Sabi ko nga sa inyo, lahat ng food content creator luluhod diyan. Tingnan muna natin yung walang sauce sa taas. The medyo perfect bite. It's giving palengke vibes. Ngayon, tikman naman natin yung merong bechamel. The real perfect bite. Yung mga totoong batang palengke dyan. Minsan lang yan. Oo nga. Diba? Ang sarap nito. Ito yung mga klaseng... Sige na, umupo na kayo na. Oh! Mamaya na. Ito yung mga mga pagkain na swerte ka na kapag nakita ka na isang pirasong giniling, isang pirasong hotdog. Pero hindi siya kailangan nun para sumarap siya. Masarap siya on its own. Anye, come here. You know, Anye, being a dad, I am obliged to say, ang swerte mong bata ka. Because back in the day, before we go to school, we have to, cross the river, climb the mountain. May service ka eh. Hoy! Kasira tuloy eh. Tingnan mo na lang to. So good. Approve! It feels grainy because of the Canadian, but it's also good with the soft. Panis kayo. Oh, may binubulong. Napakaangas ang lasa. Pero no joke ah. Masarap siya. Ito ay pang araw-araw na pagkain sa palengke. Pero pag nilagay mo sa ganyang form, ay putya, pre. Ang sarap. Ibang klaro siya. Although, gusto ko lang sabihin na yung sauce sa palengke, hindi lasang margarine. Parang gatas lang siya. Diba? At bumagay naman. Masarap naman siya. Eto na tayo. Papasok na tayo sa kanin ulam. Siguro dito muna tayo sa kangkong laing. Pre, ang mantika niyan. Kuha tayo. Kaya natin sa kanin. Yan pare, and the perfect bite. Yan siguro ang pinakamurang laing na pwede mong gawin. Di ba? Walang baboy, yung nagluto lang. Tapos kasabi mo pa. Kumakanaka pa. Huwag pagbabalutan ng macaroni to. The perfect bite pare. Yung pangalawang gata, ang pinangsabaw na nila doon sa nyogan ay yung sabaw ng nyog.
ang sabaw ng nyog sa mga hindi nakakaalam ay matamis. Oo. Hindi, pre. Panis ang tawag doon, sir. Ngayon, pag tinikman mo itong laing na to, yung tamis ng gata, tsaka yung tamis ng pangalawang gata, dahil nga ang ginamit ay yung sabaw ng nyog, naroon. Yung tamis niya, hindi tamis na asukal, na natural na tamis. Ako, bakit pinapangunahan mo ko? Lasang parang malapit na malapit sa pangkaraniwan lahi na niluluto talaga sa probinsya. Oo, tapos mamantika Saka hindi siya. siya halatang Kangkong. hindi siya halatang mura lang yung ginastos mo. Pero ibo, walang karne yan. Napaka-honest ng lasa. Kung may konti pa akong budget, dadagdagan ko to ng hibe. Mura lang din naman ang hibe. 5 pisong hibe, may mabibili, di ba, Midi? 5 pisong hibe, konting-konti na ang laki na idadagdag sa lasa. Pero eto pa lang, ang sarap na delikado lang, ang lakas sa kanin. It is strong in the rice, pare. Ating beef misonoy na ginamitan ng sukiyaki, it's... All because of you. All because of you. Itsumo. Ito, mahirap naman tong hindi sumarap dahil ito ay sukiyaki lang naman na may repolyo. Kaya hindi ka na magugulat dito eh. Para kang nag-Tokyo-Tokyo. Ulit mo kayo sinabi mo? Misono. Patawagin natin ito. Number 1 item ng Tokyo-Tokyo. Pero pre, ano siya, simple lang din naman talaga siya, pambihira tayong lahat sa lasa, kaya wala na talaga. Nakagulat pa rin. Kasi, sobrang daling gawin, sobrang simple, mura. Pre, 180 grams lang yung karne niyan. Tinan mo naman. Oo. Sige, nilagay namin sa taas yung karne. Pero meant naman niya na kainin together. Ito muna tayo sa escabeche. Isa na agad sa'yo. Ganun talaga eh. Tilapia, ang masasabi kong isa sa murang isda, pwede mong iserve na mukhang festive. Siyempre, sa labas ng bangus, di ba? The perfect bite. Sorry, na-excite ako eh. Ano lang naman ba to? Isda na sweet and sour. Pero ang punto kasi nito, sinerve mo siya na buo. Parang ang festive niya, di ba? Kaya, pag inamoy mo siya, parang luya. Ang sarap! Ang sarap pa rin talaga. Lalo kapag kinain niyo yung luya. Kaya I took my time sa paghihiwa ng luya kasi parang ginulay mo siya dito, pare. Ang sarap nito. Lalo ako, mahilig ako sa tilapia. May mga nagsasabi, huwag kang kumain ng tilapia kasi mataas kolesterol niyan. Panonood mo ng Ninong Ray, tataas yung kolesterol mo kahit di ka kumain di ba? Dito na tayo. Roasted chicken hamonado na para bang kaululan kung iisipin mo. Ay, hilaw ba? Hindi. Yun ang pinakamahalaga. Naghiwalay na nga eh. Ayan o. Tsaka tinan mo pre, eto maganda indicator yan. Kapag yung medyas ng manok nauhubad na, malamang luto na yan. Pero syempre, hindi sobrang sure yun. Kailangan pa rin talaga. Masigurado natin. Ngayon, titikman natin to. The perfect bite, pare. Sino ang nararapat tumikim nito? Oh, chicken man! Halika dito! Alam. Sarap. Oh, kanin. Sarap. Sir, walang lutong. Hindi siya naglasang manok na sinarsahan ng pineapple. Parang diluto yung pineapple sa kanya. First time ko lang ginawa to, yung sinarsahan ko ng ganyan, para sa akin tagumpay to. Masarap siya. Bagay na bagay. Alam mo, yung sauce niya, dapat one-dimensional lang yung magiging lasa niyan eh. Pero, nagkaroon ng bridge mula dun sa sauce, papunta dun sa manok, kasi niluto natin siya doon sa pan kung saan niluto yung manok. So, yung sauce natin, may lasang manok din talaga. Eto na tayo! Sa dessert! Dito muna tayo sa paputok. Okay, dami. Tignan mo yung nilagay natin kanina, parang ang konti lang. Pero punong-puno siya ngayon, di ba? Ngayon, ano maiging lasa nito? Di yung buko na pinatamis na pinalapot na may tinapay. The perfect bite. Pero, sabi nga nila, the wholeness of the sum is equal to the parts of the whole is the sum of X plus Y. Yes. Yung mga ingredients, pag pinagsama-sama mo, na simple lang, pag pinagsama-sama mo, mas masarap siya. Buko, asukal, tinapay. Pag niluto mo sa ganito, ay kasarap. Sa maganda example, pakainin kita ng manok, pakainin kita ng mantika. Hindi masarap yun, pero pag ginawa kong fried chicken, ang sarap bigla nun. Ganun yun. Last! Palitaw. Etong palitaw pala nito, para kalahating kilo na. Isa to sa mga ginawa nyo. Para lang maintindihan mo yung sinasabi ko, halika dito. Yan, hawakan mo yan. Gawa ko to. Yan. Okay, balik mo. Ito yung palitaw na sinasabi. Diba? Ang layo ng timbang! Titikman ko tong makapal na to. The perfect bite, pare. Kasi pag kinagat ko to... Parang tigas. Parang tikoy na. Pre!
Hindi tatagos bala dyan, pre! Hindi nga mahalaga ang tanong, luto ba? Luto siya! Napakasimpleng gawin, napakadaling gawin. Halika nga dito, tikman mo to. Masarap. Ngayon, makikita nyo na madali lang talagang gawin yung palitaw. Dito kasi, dito sa ginagawa namin, ano to lalo ngayon patas ang bilihin. Yung una nga namin ginawa to, 1,000 lang, disente yung nagawa natin. 19 ano pa yun? Ito gusto ko lang din sabihin, iba-iba ang presyo sa bawat palengke. Kahit, ito bilang matagal na nagtrabaho sa palengke, yung siniset sa, binabalita yan yung mga presyo. Sinasabi ng DTI, yung presyo. Tapos meron ding board doon sa palengke na nakalagay DTI. Sa totoo lang, sabihin ko sa inyo yung totoo, hindi naman talaga nasusunod yun. Ang nasusunod talaga, presyo na pinanggagalingan nung supply. Kung saan sila bumili? Kung magkano kuha nila, Papatungan lang na maayos yun. Lalo ngayon pagdating ng Pasko, nagtataasan talaga ang mga presyo. May mga bagay na consistent ang presyo kung tumaas man konti. Sa lahat ng ginamit natin dito, fairly reasonable naman yung tinataas nila, except sa buko. Ang laki ng tinatalo ng presyo ng buko. Oo. Pero, eto ang kagandahan dito, etong particular na buko na to, pwede nyo nang bilhin bukas sa bukas tapos i-freezer nyo. Freezer nyo yan, walang problema. Binubukasan ka, pini-freezer Walang problema doon. Manok, pwede nyo i-freezer. Sukiyaki, pwede nyo i-freezer. Yun lang, kaso kangkong lang naman yan. So, aminin ko, yun lang siguro yung bagay na baka mahirapan kayong gawin sa presyong ginawa namin. Kasi pwede nyo nang gawin yan sa normal na bangus. Ang laki nga lang ng depresyo sa presyo. Pucha, ano yun sa atin? 75 pesos kalahating kilo? Pucha, that is stoppingly cheap. Saksakan ng mura noon, pare. Kung ikaw ay mamamalengke sa 24 mismo, pucha, naghahanap ka na ng disappointment. Doon talagang magtataasan lahat ng presyo. Oo, kasalanan mo na yun. Kasi hindi lang naman kalamidad ang dapat pinaghahandaan. Dapat pati mga celebration din. Pinaghahandaan din natin yan. Tatangkihin na lang natin yung taas ng presyo? Pucha, lahat ng bagay nga, tinatangki natin. Resilient ang mga Pilipino, kaya ninyo yan, kaya niyan, matitibay kayo, di ba? Tapos pati yan, tatangkihin natin. Yung mga bagay na kaya naman natin pag-isipan ng konti. Gawin in advance, tsaka gawin creatively nang hindi na compromise yung sayang nakukuha nyo, nakakatipid pa kayo, gawin natin. Di ba? Kasi, sige, palitaw, pang araw-araw yan. Pero at least dito sa amin, ang dalang na nagbebenta niyan. Madalang na talaga. Eto, buko lang yan na pinalapot. Manok na niro, sinarsahan. Tsaka pre, kung makikita nyo, may mga kakaibang diskarte talaga na kailangan gawin sa pagtitipid. Like for example, yung order, kung paano mo lulutuin yung mga ingredients mo kasi nagtitipid ka ng mantika. Kasi kung hindi ka nag-iisip nun, putya, pag naprito mo na yung tilapia, putya, paano mo palulutuin to? Mahirap na. Eto pa pala, dahil 4 na taon na natin ginagawa to, pwede kayong mag-mix and match ng mga menu from previous years. Tapos gagawin nyo ngayon. And sa totoo lang, ang mahirap dito sa part namin, yung walang umuulit. Pinipilit namin, we try our best na hindi maumulit yung pagkain. Siyempre ako, bilang padre di pamilya din, gusto ko sana na ibibigay ko sa pamilya ko, sa mga anak ko lalo, yung memories ng magandang Pasko. Minsan talaga, walang pera. Minsan talaga, nagkakandaleche-leche buhay. Wala tayong magagawa doon. Lalo ngayon, ang daming kalamidad. Pucha, naalala ko nga to si Andre nung nakaraan Boss Ray, di ako makakapasok. Bakit natanggal yung bubong namin? Pucha, anong klaseng kamalasan yon? Literal na pag natanggal yung bubong mo, pre, lahat ng gamit mo sa loob, baliwala na. Mababasa lahat yan, yung TV mo, yung washing machine mo, di ba? Minsan talaga nangyayari yan at medyo weird yan. Minsan nangyayari yan kapag malapit na Pasko Di ba? May ganun. Kailangan mo talagang maglabas ng konting effort para mas masaya. Ang saya ay ine-effortan. Ang saya ay hindi lang dumarating. Ang saya ay tinatrabaho. Ang saya ay pinag-iisipan. Hindi yan magigising ka nalang isang beses. Ay, parang ang saya ko ngayon Hindi, pre. Kapag wala kang pera, wala kang magawa sa buhay, malungkot talaga yan. Pero gawa ka ng paraan para yung mga tao sa paligid mo, yung pamilya mo, yung anak mo, at least sila man lang sumaya. At kapag sumaya sila, malamang sumaya ka na rin. Diba? Diskartehan lang natin ng konti ang buhay. Hindi yung reklamo lang tayo ng reklamo, ay ganyan, ay gato. Hindi ko sinasabing walang kwenta ang pagrereklamo. May kwenta ang pagrereklamo. May kwenta ang pagsasalita. So kung reklamo talaga yan, ilabas nyo. Sabihin nyo. I-voice out nyo yung concerns nyo. Pero, paminsan-minsan lalamunin tayo niyan Gawa rin tayo ng paraan sa sarili natin while voicing out kung ano yung mga bagay na hindi dapat nangyayari. Hindi naman dapat tayo nagsuswimming sa gitna ng kalsada. Hindi naman dapat yung mga sasakyan na ipinundar mo, sabay-sabay masisira. Hindi naman dapat isang kulog pa lang, kinakabahan na tayo lahat. Pero yun nga, mga inaanak, sana itong mga ginagawa namin, kahit pa paano nakakatulong sa inyo, and kung sakasakali namang
may budget ka para sa Pasko, it doesn't hurt na gamitin pa rin itong mga technique na to. Na etong mga ideas na to. Ayan, yung budget mo na matitipid mo sa Pasko, eh di gamitin mo sa bagong taon. Okay, Gcash mo sa amin. Ano ba? Kahit ano pwede mong gawin, di ba? So yun nga mga inaanak, Merry Christmas sa inyo. Sana mag-enjoy kayo. Ngayon darating na Pasko, ako, syempre mag-enjoy ako kasama ang pamilya ko. I love you mga inaanak. Oh, kain na! Kain na! Tinagalan ko talaga yung spits ko. Tinagalan ko yung spits ko. Ang sarap ng manok. Ang sarap ng manok. Legit. O Rani, kain na. Anya, kain na dito. Kuha kang plato. Ay, parang maganda rin pagkakaluto ng breast, oh. Oh, Anya, oh. Oh, lumpia. Oh, kain ka. Sige.